Hi po, good afternoon po. 1 minute, then start na tayo. Okay, so ayan, inahin natin yung assignment natin last time, which is ito nga, we're trying to form a family. Hello, pakinig po ba ako? Double checking. Okay, good. Okay, so yan nga, we're trying to form a product family based on the incidence matrix provided to us, or based on or some data or a table provided to us, and then from there we created the incidence matrix similar to this one. And then ang ginawa nila is just clinic lang nila yung row sort, column sort hanggang ma-establish natin yung groupings na kagaya nito. So from the standpoint of Sir Ryan, Sir Siman, so ito daw po yung kanyang product family na na-form. So we have a family one that is uh, family one consisting of uh, material 1573, and then they are running in machine BC, PCDF, NG. So kumbaga kung gagawa tayo ng layout, simple layout para sa nila, parang ganito yung magiging itsura niyan. Okay, nasan yung draw tool? Okay. Hold on. Okay. Double checking. Kung nagana. Bakit hindi siya nagwo-work? Hold on po. I see. Okay. Sige lang po. Okay. So once again, kung gagawa siya ng basic na layout, for example, ito yung kanilang floor. And then, kumbaga, ito yung B, machine B, ito yung machine C, ito yung machine D, ito yung machine F, ito yung machine G. Ayan. And then, ang magraran dyan ay, so we have a cell 1. Ang magraran dyan ay sina 1, 5, and 3. Okay, and then we have another work cell here. Ang G ay shared, kumbaga, kasi kung mapapansin nyo dito, ang G is ito si G, and then we have letter A, where pwedeng ilagay natin ito si G, kunwari. Ito si G, ito si A, ito si E, and then ito si H. And then yung magrara naman dito ay ito yung cell natin. Okay, so parang ganyan yung magiging result nitong analysis niya. Ano? Okay. So ito kalimitan ginagawa naman to sa industry, but not on this way. Kasi we followed an algorithm here, which is King's algorithm. Sa kumbaga, kung dadalhin mo siya sa industry, parang very practical na tansyahan method. Okay? So, I'll provide you another sample. So last time may pinakita ko sa inyo na case. So this is of a similar case, whereas yung isang building namin, isang floor namin is we're trying to improve again the layout. So ayan. So ito yung current layout niya. So kumbaga ito yung vacant lot, and then merong mga lines na natakbo sa kanila, nano, molding, TRTE, PICO. So almost similar dun sa pinakita natin last time. So looking at the current plant layout, all spaces have been located in different areas. Yep, correct po. And these open areas are generated from the improvements made on the processes of ganyan for the last 3 years. So kagaya nito. So iyan po yung aming production floor. Okay, meron daw kaming nakikitang
open spaces in between production lines, which is sometimes maganda para makita natin yung separation. Pero hindi, kasi we want to utilize yung space as much as possible. Okay, kumbaga, i-minimize namin, papaliitin namin yung spaces between them. Or itong vacant area na to, palalawakin namin. If you free up namin yung spaces. Okay, so yan yung kanilang problema. Yan, naka-state naman dito for the past 3 years. So imagine 3 years, after 3 years saka lang nagkaroon ng improvement sa layout. Ayan, August 2018, there were about 1.6 square meter open space. Ayan, 937 ay hindi daw is readily usable for production, but the remaining 721 were scattered in different location. Ibig sabihin, sila yung mga open spaces na gusto nating i-review and then i-optimize yung layout. Okay? So, syempre, for every opportunity, kailangan mag-state din tayo ng goal. So, this is an example of A3. Siguro naman nakagawa na kayo nito sa Lean, sa Lean subject nyo. Okay. So, ayan yung goal nila, 2,000 square meter ang kailangan ma-save. So, ito daw po. So, ito yung current state niya. Ayan, nagkaroon sila ng initial concept. Again, ito ay tansyahan ang ginawa nila. So, wala namang specific rule na kailangang i-follow. So, kumbaga, kailangan mo lang malaman ano ang implications or ano ang impact ng kada movement na gagawin mo. For example, ito TRT, minove mo dito. So, anong impact niya sa production? Itong Pico, minove mo sa banda dito. Okay, so their goal is to create a bigger vacant space in the center na pwede nating paglagyan. For example, a new production line pag kailangan nating mag-expand. We're part of the company growth. So, syempre, tinignan nila yung material flow. Ito po yung example ng spaghetti diagram. Okay? So, ito po ang example. Ang tawag po dyan ay spaghetti diagram. Napakaganda sana na nito kung gagawin natin siya in actual. Kaso you're not allowed to leave your house, or you're not allowed to visit any company to do this study. So, ayan, pinapakita ko na lang sa inyo yung sample. So, nakikita dito yung lahat ng mga movements, yung color green, ito yung another one product, red, another product, and then yellow, another product. So, nakikita dito yung movement. And then, tiningnan nila ano yung possible movements once na in-apply natin yung option 1 and another option. So, nakikita dito, ito ang example ng from to. Itong nasa baba na to. Okay. Ito po yung example ng from to. From to na naka-table po. Yung iba ginagamit natin is from to chart. Pero ito madali lang naman basahin. So, for example, for nano, mula warehouse papunta sa nano input. Nasaan yung nano? I think ito yung nano, mula the warehouse. Ayan, mula warehouse papunta dun. So that is a total distance or a total movement of 93 meters. Okay, and then so on and so forth. Ngayon, tiningnan, ito yung current state. Ngayon, tiningnan, in-evaluate nila yung option 1. So from 93, magiging siyang 93 pa din, the same. Pero may mga variances dito. Ito yung mga difference. Kumbaga, for example, kung dati 14.7 yung naging 14.7 yung distance na din na travel or move nung item na yun or nung process na yun from nano to output, ngayon, na-reduce na natin into 11.7. So maganda siya kasi pag lessen yung movement, diba, material movement is a waste or yung ating motion is a waste. So hanggat maaari, mami-minimize natin yung mga waste na yun. Okay? So ayan. However, may nakikita sila dito na additional. For example, ito, molding to arming. Kung dati 51.6, naging 68.4. So nadagdagan, nag-increase ng konti. So kung titingnan natin yung total impact niya, 21.2 yung ating naging increase on material movement.
Okay, ibig sabihin, yan yung distance na tinravel ng ating material. Okay? Questions po? And similarly, tinignan din nila yung another option, ganun din po. So once again, ang tawag sa ginawa nilang ito is parang nag-evaluate lang sila nung distance. Pero initially, gumamit sila ng from to na table. Okay? Question po sa ginawang process nila? Good? Okay, cool. Okay. Tapos syempre, ayan, nagkaroon sila ng konting analysis, brainstorming, kumbaga ito yung sa atin affinity diagramming. So ayan, tiningnan nila yung mga possible ways, like for example, compressing line pitch, hallway reduction, and then so on so forth. Again, mahirap siyang gawin kung hindi ka familiar sa process nyo sa kumpanya. Halimbawa, yung gaya ng ginagawa natin ngayon, pinapakita ko lang yung example. Hindi nyo naman alam ano yung ibig sabihin ng transfer 808. So, kaya hanggat maaari, yung team na magko-consist dito sa ating facility improvement or sa ating layout improvement ay, kumbaga, directly connected or directly involved dun sa mga lines na maaapektuhan. Okay? So, ayan. So, tuloy-tuloy pa rin ang brainstorming. So, once again, hanggat maaari, hindi lang isang option yung ipapakita nating layout. There could be several options, and then ini-evaluate mo ano yung mga problema. For example, ito, ano yung mga restrictions sa kada isang option. Okay, para ma-evaluate natin yung mga problema, and then possible benefits na makukuha natin or madiderive natin sa kada option. Okay po, so you're not just looking for benefits but also yung mga restrictions or mga constraints. Yan, ililista lang naman. Okay, nakuha yung process. After nan, syempre, magkakaroon ng analysis. Ayan, tinignan nila. Kung mapapansin nyo, ang dami ng options dito na nakalagay. Okay? Ayun, syempre, in-evaluate nila lahat. Kagaya ng pinakita natin last time. So, vacant space. So, kung dati 1447, ngayon mag-i-increase na siya sa 21. Either 2.4, option 2.4 is better kasi mas na-free up natin yung space ng 2176, 76 square meter pa. Okay? Pero may mga implications nga yung gagawin natin. For example, ito, interruption sa layout. Kailangan nyo siyang malaman din. Okay? Sa current layout, kung status ko tayo, wala tayong babaguhin. Siyempre, walang production line, stop. Pero kung ang option 1 yung ating susundin, 11 weeks yung impact. Ibig sabihin, titigil ang production natin ng 11 weeks, mapamove lang yung ating layout. Kumbaga, itong banda dito, minove lang papunta dun. Nakuha? And then, itong banda dito, parang ginawa siya papaganon. Nakuha? So, may 11 weeks na impact. So, at tingnan natin, maganda na ba yung 11 weeks? Di ba masyadong matagal yun? Malaki yung um, impact sa atin. Okay? And then other movements po is 6 weeks. Sir, paano po yan na nalaman yung mga 11 weeks? Ine-estimate po yan. Again, ito po ay more of tansyahan. And then, syempre, tinitingnan nila yung project management. Okay? Meron yung mga Gantt chart dito na tinitingnan. Iga-Gantt chart mo lahat ng actions. Okay? Pero again, yung mga number of days, number of weeks, kalimitan nangyayari is tansyahan. Okay po? Ngayon, syempre, tinitingnan din natin. So aside from time, ano pang other impact ng ating relayout? Okay? So once again, we're doing a relayout here. Syempre, yung movement cost. So ito, in terms of pesos, 550,000 pesos yung magagastos. Sir, paano po yan nakuha? Ine-estimate po ulit.
Okay? And then, syempre, ito ay involved din dun sa production down. Okay? Closely related yan. Hindi lang naman kailangan i-consider natin yung opportunity loss. Okay? And then ito, product flow distance from warehouse to logistics in meters. So ito po ang nangyari. So kumbaga ito yung warehouse mo, yung distance na papunta doon. Okay, tiningnan. So that's 739, 544 dito, 555 dito. And then other investments na kailangan gawin. Syempre, ano yung mga bibilhin pa? Okay? For example, yung pick and place, yung mga ganong klaseng bagong mga technology. So, may cost involved pa rin dyan. And then, syempre, yung ating mga mga machines dyan ay connected sa isang network. Or for example, kailangan nating yung kada produced part ng machine na yun ay kailangan may tawag din, backflash or nakikita natin sa system. So, ibig sabihin, kailangan natin ng network cost. So, ito po, may mga network cost din po dyan, ini-estimate din po yan. Kung minsan involved din dito yung finance, kasi kung yung IT naman, hindi nila alam yung mismong cost. Okay? Alam lang nila siguro yung anong mangyayari, anong pangangailangan, pero hindi nila alam magkano yung total amount. Okay? Question po. So, sa palagay nyo, ano yung next step dito? So nakakita na natin yung selection criteria. Next po, kailangan nating malaman, pipili na tayo, what's the best option? So nakita dito, 2.3 ito daw yung best option. And then i-state lang natin ano yung mga benefits or advantages ng option 2.3. For example, ito, bigger open space can feed up and within the target. So once again, our target here is 2K square meter. Nagkaroon sila 2,100 yung na-pre-up. Okay? Tapos, yun nga, tinignan din nila yung impact sa production volume. Dun sa isang line, 1 week lang impact. Ibig sabihin, simple lang yung movement. And then dun sa another line, 5 weeks. And then less machine to move is also equal to less cost. Agree kayo dun? Di ba? So, kung kukunti lang yung machines na i-move natin, syempre, less cost din siya. And then yung wiring will be located in one area, less people movement as compared to option 2.2 and 2.4. So tiningnan din nila yung people movement. Okay? Next. So ito naman yung layout transition nila, yung plan. So nakikita naman dito, ito yung initial state. Ayan. So ulitin na natin. Okay. So tingnan mo. 937 square meter. Ano mangyayari? I-move doon. Nakita yung movement, guys? Okay, so next. Yun daw yung slide na gagawin. Okay, na-free up yung space. Less lang yung naging movement. Nakuha? Sana po nakuha natin. And then, yun nga po, ito yung mga other costing niya. So, syempre, any layout plan naman ay nag-i-incur ng cost. So, sa amin, 1.8 million yung naging total cost nito. Again, medyo mahirap mag-estimate. Pero, kung mapapansin niyo yung mga numbers dito, tansyahan yung ginawa nila. Siguro may mga experience na sila dun sa mga costing. So, ayan, maganda yung kanilang estimate. Okay? And then, syempre, yun nga, may timeline of activities. Paano natin mai-implement yung bagong facility plan. And then, sino ang involved? Ano yung ilang weeks sa kailangan. Okay? And then, conclusion. So, ito siya dati. Ito siya ngayon. So, there's a 124% improvement. Questions? Nakuha natin guys ang example ng facilities relayout. Nakuha kung ano yung mga ginagawa dito.
Okay ha? Okay. So proceed na tayo dun sa ating. Okay. So ito yung nga pala, ito yung aming naging A3. Siguro familiar naman kayo sa A3. So ayan siya. We have the box score, selection criteria, and other details. Ayan, so list of changes. Ito yung mga ginawa. Okay? Okay. So close ko na yan. Close ko na rin to. Okay. So ito yung kay Sir Ryan Seaman. Don't save. So another example nung ating, ayan, pakitaan lang natin ng another more examples ng ating King's algorithm ay ito. So let's say you're provided with an incidence matrix kagaya nito, whereas ito pong line na to, ito pong row na to indicates the part number or the product lines. And then ito po yung mga machines, sorry. Itong column na to indicates the machine na ginagamit to run this product line. For example, si machine 1 ay ginagamit to support or to produce or part of the process siya ng producing product line F. Also product line H, product line L, and product line O or part number O. Okay, so malinaw naman po yung incidence matrix. So once again, meron na tayong template dito. What we can do is just, our goal here is to form a cell. Again, pagsasamahin natin, form a product family. Again, part yun ng layout. Okay, so sort. Again, hahalinhinan ko lang hanggang sa wala nang mangyaring changes. So anong nangyari? Wala na pong changes. Okay? So after nyan, okay, hold on po. Hindi ko makita yung next page. Sige lang po ha. Okay. After po nyan, makakapag-derive na tayo ng solution. Whereas, kung mapapansin nyo to, ayan, so siya ay group 1 or family group 1, kagaya ni ginawa ni Sir Seaman. Ito po yung next family. And then we have the third family. So ito naman, maliwanag yung kanilang naging partition. Okay? Maliwanag po ba? Walang nangyaring sharing of machine. Hindi kagaya nung kanina. Okay? So, yan. Another example po ng King's algorithm natin. Ito po ulit. Again, simple lang tayo. Row sort lang ng row sort hanggang sa walang nagiging changes. After nyan, makakapag-derive na tayo ng group. So, we have group 1, family group 1. So, family group 2. Again, nagkaroon ng malinaw na partition. Family, third family. And then we have 4 families. Questions po? Malinaw na po yung King's algorithm. Sorry po, sorry. Okay, ayan, paano daw po kung may common? May ibang algorithms na applicable po tayo doon. Pero commonly yung ginagawa doon is, kumbaga kung actual na pagre-layout ay magkatabi po. Again, actual na pagre-layout. So once again, magda-drawing lang po ako dito. Ayan, for example, ito po yung production, yung floor po natin. So kumbaga ito sino ba magkakasama? Ito si 2, ito si 4. Halimbawa po, may 1 po dito. Okay, ibig sabihin, may sharing. Okay, so ito si 15. Sorry, ayusin ko lang. Isa pa. Ayan, so ilagay din natin dito si, for example, si 15. Ito si 10. And then ito si 1. Sorry, may 1 doon. So yung 1 na yun, so ito,
ito guys, malinaw, sila po ang ating cell 1. Okay? And then, yung cell 2 natin, ito na po. So, we have 11. Kasi kasama, may 1 doon, ano, 14, 13, and 6. Sila po ang ating cell 2. So, kumbaga, nagkakaroon ng actual sharing ng machine. Okay? Pero, kung dalawa naman yung machines mo, walang problema. So, magkakaroon dito ng separation. Another one, machine 1. Okay? Nakuha po natin, sir. Again, yung theoretical versus the actual ay totally different. Ano? Kasi kung sa tunay na buhay po, syempre, utilize mo na lang yung kung anong meron ka. Okay? Okay po? Okay. So, ayan. So, another algorithm na ituturo natin. Sorry. Ayan. So, another algorithm na ituturo natin ay itong tinatawag nating cluster identification algorithm. Ito naman, very simple. We are just following sets of processes here. Like for example, selecting any row and cross it for each cross one. Ayan. Kumbaga, i-cross mo lang na i-cross. So, repeat all the ones are crossed by vertical line or by horizontal line and form a cell for the machines and components which were crossed, and then remove all the cross elements. Okay, let's get it done. So, ayan. Let's say for example, ito yung ating incident. Please disregard itong cross out. So we have this incidence matrix. So we have the machine, and then we have the part numbers. Okay, malinaw naman po yung ating incidence matrix. So once again, disregard the box, this red line. So for our first step po, we will be selecting any row and cross it. So ang ginawa niya ito, cross out na lang. Okay, after nyan, i-cross out mo lang din lahat. So kumbaga ito, na-cross out mo siya yung row, this time yung column naman, ko-cross out ko lang. May tinamaan, walang tinamaan. Ito, ko-cross out ko lang lahat ng mga ones. Ito, i-cross out ko lang din lahat ng ones. May tinamaan. Ito, yung 1 na yun at saka yung 1 na yun. So after nyan, i-cross out ko lang din. May tinamaan, ayun. Okay, so after nun, i-cross out ko lang din. May tinamaan, yes po. After nun, i-cross out ko lang din. May tinamaan, wala. Ibig sabihin guys, pwede na tayo mag-form ng first family, which is yung P2, yung P3, P5, P8. And then we have M1, and then M5, yun lahat ng mga tinamaan ng lines. M7. So we have 1, 1, 1, 5 natin is sa 8, 7 natin is sa 3, sa 5, at sa 8. Okay? So sila po ang ating cell 1 or product family 1. Nakuha? Okay, so again, pakita lang natin. So once again, ito po ang first step. Second step natin, krinos out lang po natin yung lahat ng mga tinamaan ng ones. And then, i-cross out lang po ulit. I-cross out lang ulit hanggang sa wala ng matamaan na 1. Nakuha? Questions po dun. After nun, may ma-form na tayo na first group, first cell. So which is cell 1 will produce part number 2, part number 3, part number 5, part number 8. Ang gagamiting machines, machine 1, machine 5, machine 7. Okay? Kumbaga, parang ganito yung cell na gagawin.
ito po yung cell niya. So we have machine 1, machine 5, machine 7. Yan po yung isang cell. Okay, and then magraran sa kanya yung part number 1, part number 2, part number 3, part number 5, part number 8. Questions? Sir, paano naman po yung tira? So yung tira ng mga ones sa incidence matrix natin, gagawan din natin ng kagaya nito. Uulitin lang natin yung steps. So balikan natin. Ayan. So ano po yung mga tirang 1? Or tira dun sa incidence matrix natin. Gagawa lang ulit tayo ng another matrix para sa kanila. We have P1, P4, P6, P7. Ang tira dito M2, M3, M4, M6. And then, lalagay ko lang po yung incidence niya. 1, 1, pakorek po ako, mali. 1, 7, M4 is sa P6. And then, M6 ay sa P4. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so after nyan, magsaselect lang ulit tayo ng row. So, unahin natin to. And then, sa select ko, so ito 1. So, cross out ko lang ulit. Walang tinamaan. Ito, cross out ko lang ulit. May tinamaan. Okay. Meron ba tinamaan? Wala. So, ibig sabihin, we created the second cell, which is yung P1, P6, M2, M4. So, ito yung may 1, may 1, may 1. Nakuha? After po nyan, may tira po ulit tayo. So, we have P4, P7, M3, M6. So, we have P4, M3, 1, 1, M6, 1. So, cross out ko lang din. Cross out. So, tapos na tayo. So, we have cell 1. So, i-write lang natin. So, we have M1, M5, M7, P2, P3, P5, P8. So, ayusin ko lang po ha. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So, that is cell 1. And then, ilagay natin dito si M2, M4, dito si P1, dito si P6. Okay, so, may 1 dito, may 1 doon, may 1 doon. And lastly, ilalagay natin si M3, si M6, P4, P7, may 1 doon, may 1 doon, may 1 doon. First cell. Second cell. Third cell. Nakuha. Mas madali ito kaysa dun sa isa natin. Ito kaya nating manu-manuhin, ano? Yung isa kasi ginamit na lang natin Excel. Questions po about, so this is what they call again as cluster identification algorithm. Questions? Sorry, kaya pong gawin ng Excel? Yes po, pero parang mas handy kung by hand ang gagawin natin, mano-mano. Di ba mas madali? Malinaw pa? Yeah, kung ako po, hindi ko siya gagawin sa Excel. Pero pwede, syempre. Sige, try natin gawin siya sa... Hindi, okay lang pala. Na wag nang gawin sa Excel. Questions pa? Okay, so... Ayan, pwede natin actually siyang itry dito eh. So, mangyayari... Ayan, halimbawa ito. So, guguhitan ko to. Ayan, guguhitan ko yun. Guguhitan ko yun. Nakikita yung ginagawa ko? Guguhitan ko yun. Parang ganun yung mangyayari. And then, lahat ng mga tinamaan na 1. So, ito.
ito, ito. Ayan, itong una ko, itong banda dito. So, ito, tinamaan din. Medyo nakakalito lang pag masyadong madami, ano. So, ayan, okay na yun. Ito. Ayan. And then, ito, syempre. Ayan, yung banda dyan. Wala nang tinamaan. Ito rin. Medyo nakakalito lang kung sa Excel, kumbaga natin gagawin, ano. Kasi, mas magandang isulat yung guguhitan kaysa sa i-highlight mo lang. Baka kasi may mga nami-miss ka. Okay? So, ayan, kagaya nito, medyo nalito na ako kung alin niya yung, kung tapos na ba ako or hindi pa. Okay? After nito, yan, ano ko lang, pagsasama-samahin ko lang yung lahat ng mga may kulay. Sana kompleto yung aking gawa. Ayan, tapos ito, tatanggalin ko siya dyan. Ayan. So, I have the first group. Nakuha. And then, gawa tayo ng second group. Guhit lang ulit tayo ng guhit. Nakukuha po ba so far yung ginagawa? Okay. And then, ito, guguhitan ko rin. Okay. May na-miss ako? Wala. Wala. Mukhang ito na ano, yung last. So, ito, i-group ko dun. Ito. Mas madali. Nakuha. Okay. So, I have group 2. And then, ito, guhitan ko. Sorry, pala ako ng kulay. Okay, hindi yun. Saan napuha? Nakukuha. Yan, ginuguhit-guhitan ko lang naman eh. Oops. And then, ito, tinamaan. And then, ito, tinamaan din. Then, ito, tinamaan. So, definitely ito. Isang grupo na. Questions? So, we have cell 1, cell 2, cell 3. Questions po? So, try natin to. Dapat ganun din yung result nito eh. Kung tama yung ay sorry, sala na palang input ko kasi may numbers nga pala doon na 14. So dapat hindi iibo ito. Pero why not, diba? Try ulit natin hanggang sa matapos. Tingnan nyo yung result. Sana tama. Then, hinahalinan ko lang. So medyo natatagalan siya. Pero dun sa ginawa nating guhit-guhit, mas malinaw, di ba? Kita rin naman yung groupings. Sana nakuha nyo. Kasi parang matagal-tagal to bago mabuo. Ayan, so sige, tapusin natin. Ayan, so sige, hindi ko natatapusin. So, pero nakuha natin, guys. Kung paano yun gawin. Itong, what do you call this? Direct, okay. It's cluster identification algorithm. Questions po? Questions, guys?
Wala? Wala pong question? Nakuha? Nakuha po? Okay. So dito po sa next nating topic, activity relationship, gagawin na lang natin exercise. So kayo po ay aasahan kung kayo na yung magbasa nito. So ito naman madali ng basahin. Pero tinitingnan dito yung relationship. For example, yun nga, yung from to, yung pinakita nating kanina, yung from to, then may distance, yung table. So parang ganun po yung gagawin dito sa flow relationship. Okay? So, anong oras na ba? Sige, okay lang. Ituloy natin. So, dito po may tinatawag tayong mga 4 na material flow systems. We have product layout, or production line departments. We have fixed material or fixed layout. We have product family departments. And then we have process departments. So, ito po yung example ng ating for product planning. Kung mapapansin nyo, kada product line, ito po yung pinagdadaanan ng product line natin. So, product line 1, lathe machine, drill, grind, and drill. And then assembly. Then, ilalagay sa warehouse. Then, mula storage, product line 2. Yan, ito naman yung process. Kumbaga, itong kada line, product line ang tawag dito. Okay, ito po, product line 2, product line 3, product line 4. For example, ballpen, pilot ballpen, pilot marker, pilot board marker. Okay? And then eraser, pilot eraser. Nakuha. So, ang tawag doon, production lines. Questions? Wala po. Ito naman po, ito yung klase ng material flow pag ang ginamit natin ay fixed material location. For example, gagawa kang aeroplano. So, mula storage, dadalhin siya doon sa gawaan ng aeroplano or doon sa location kung nasaan yung aeroplano. Then, yung other machines, dadalhin siya papunta, or other processes, dadalhin siya papunta dito sa center. So, once na nagawa na, saka natin siya i-store sa warehouse. Okay? So, yung arrow corresponds to the flow of materials. Next naman po, product family departments. Ito naman po yung may cell. For example, cell 1, cell 2, cell 3, cell 4. Mula storage, tingnan natin yung cell 1. Ito yung arrow. Dadaan siyang lathe machine, milling, then drilling, then assembly. After ng assembly, diretsong warehouse. Nakuha? Okay. Again, ito yung cell. Cell 1, cell 2, cell 3, cell 4. Okay, next. Tingnan natin to, yung arrow na yun. Pupunta siya saan? Sorry. Okay, hindi ko ma-erase, pero pupunta siya dito. Cell 4, and then sa warehouse. Nakuha? And then ito naman pong isa sa cell 3, dadaan siya ng pressing, drilling, so on, so forth, hanggang sa warehouse ulit. Questions? Actually, may kulang na arrow dito. Okay, ito pala. So sa cell 2 natin, ito yung cases, yung sa partition, yung sharing, yung drilling dito ay shinare. Natatandaan niyo yung case na yun? So, lathe machine, milling, drilling, assembly, that's cell 1. Pero yung isang process, yung drilling, shared siya with the cell 2. Okay? Possibly, hindi lang drilling eh. Okay? So, itawag naman dito ay material flow for product family departments. And then we have, ito naman po ay for process, commonly process layout tayo. Ibig sabihin, focus tayo sa process. For example, may isang area dito na pare-pareho ng machines. Sa location na yun, pare-pareho ng machines, pare-pareho ng ginagawa. Pero tingnan natin yung flow. Part number 1, product line 1, pupunta siya dun, pupunta siya dun. After nun, ito. After nun, iwe-weld, ipe-paint,
i-assemble, storage. Nakuha. So again, this one ay nangyayari pag madaming variety pero low volume. Bakit po low volume? Kasi kumbaga yung movement hindi ganun ka-bulky, hindi ganun kadami yung nagiging movement. Okay? Pero syempre, maraming variety kasi maraming processes na pinagdadaanan. Pwede yung isa mag-paint. Pwede yung isang process, diretso na lang assembly. Okay? So ito po yung material flow for process planning departments. Questions? Okay. So ayan, basahin nyo na lang to. Madali na to. Okay, so tigil tayo dito. I think I'm running out of time na. Okay, so tigil tayo dito guys sa flow patterns. Napakasimple na naman ito. So after nito, guys, for next week, we'll do the parking. Yung parking na po. Or, yeah, I'll teach you how to do the parking layout. Okay? Questions? Yeah, 5 minutes. Okay po. So once again guys, yung ating material po, makikita niyo naman po dito. Sa ating flow, space, and activity relationship, pabasa na lang po. Ito po. Okay? Pa-check na lang po nito. And then ito i-update ko maya-maya yung parking. Kasi we will do an activity na related sa pagpaplano ng parking spaces. Medyo may computations doon. Okay? Questions po? Questions, guys? So, wala tayong assignment muna. Since tatatlo pa lang yung nag-submit po nung ating group technology exercise. So, once again, ayan. Yes po. Okay, supply chain. Yes. For this week, may 1 a.m. Huwag yan. Hindi kayo gigising ng ganun. Siya. Sige, tutulungan kita maghanap. Pero pag wala na, so 2 next week ang ating webinar. Kagaya na nangyari nitong last week. Okay, so pa-chat na po ako sir ha. Para baka makatulong ako sa paghahanap. Okay? So any other questions po? Wala na? Good. Okay. So I think that's all for today. 3 minutes. So salamat guys. So wala muna tayong assignment. Ayan, but please patapos po nitong group technology. You may also apply here yung kung mas madali para sa inyo yung ating cluster algorithm. Wala pong problema. Kahit hindi King's algorithm, kahit hindi gamitin yung row sort na ganun. Row sort, column sort. Okay? Yeah, pwede. Kung yun yung mas madali para sa inyo. Oo nga, mas madali yun. Di ba? Kasi, yeah, mas madali yun. Yeah, ganito naman yung given eh. Screenshot, picturean nyo na lang, then sulatin nyo na lang. Then apply yung cluster algorithm. Questions po? And then send na lang po yung picture na yan. Okay? Any more questions? Okay, so I think that's all for today. Salamat po guys and have a great day. Paalam po. Thank you po.